Mabuti naman at napapayag kayo ni Tiang Dilay na tumira sa bahay niya. Ayoko rin naman sana. Kaso mapilit ang tiyahin mong yun eh. Alam mo namang magkaiba ang personalidad namin, di ba? Nasanay na akong manirahan sa kabundukan. Samantalang siya mataas ang pangarap. Kaya nga nakapag-abroad siya eh. E di, mapapalitan niya yung dipindot mong cellphone. Wala pang ang 1 buwan ng tiyahin mo na nagtatrabaho sa ibang bansa eh, tapos siya agad ang iniisip mo. Di ba sinabi naman po niyang tutulungan ka niya na makapagpatayo ng negosyo? E di magkakapera na tayo. Hindi na palaging dahon ng kamote ang uulamin natin. Kahit na pinangako niyang tutulungan niya tayo, hindi pa rin maganda na iasa natin sa kanya ang lahat. Hindi ako sanay ng ganun, anak. Kailangan pa rin natin magbanat ng buto. Mag-aaral po ako na mabuti, Nay. Bago umalis si Tiang, sinabi niya sa akin na pag-aaralin daw po niya ako. Mabuti naman kung ganun. Malapit na siguro tayo, anak. Medyo nakalimutan ko na ang daan papunta sa bahay niya eh. 1 beses pa lang ako napagawi rito. Tsaka nung nakaraang taon pa. Magtanong na lang po tayo sa mga tao. Inatitiyak kong alam nila kung saan banda ang bahay ni Tiang Dilay. Sinalubong silang mag-ina na mapanuring tingin ng mga tao. Luma ang kanilang suot na mga damit. Nakaagaw pansin ang mahabang buhok ni Carmena at suot itong mahabang bestida. Marami pa siyang suot na kwintas na mga bato at nakayapak pa ito sa paglalakad. Grabe naman kung makatingin ng mga tao rito, Nay. Tingnan mo, tumakbo ba pala yung bata na makita ka? Nanibago lang siguro sa itsura ko. Sandali, kunin mo muna ang tsinelas ko riyan sa dala mong basket. Natakot yata sa akin eh. Kayo po kasi, bakit palagi na lang kayo nakayapak? 1 taon na itong tsinelas na ibinigay ni Tiang sa inyo. Pero tingnan nyo, parang bago pa rin. Hindi nyo kasi sinusuot eh. Mas mabilis akong maglakad ng nakayapak. Hindi ako sanay na magsuot ng tsinelas dahil nakalakihan ko na to. Wala namang pambili nun ng lolo't lola mo eh. Tapos ako pa nag-iigib ng tubig at nangangahoy sa bukid dahil ako ang panganay. Hindi katulad ng Tiang Dilay mo. Dalagita pa lang namamasukan na sa bayan. Kaya nakasanayan niyang manamit na maayos. Bahagya silang napahinto sa paglalakad nang may makasalubong na magtataho. Agad silang nagtanong kung saan banda ang barangay hall. Dahil yun ang kanilang madadaanan bago ang bahay na kanilang pupuntahan. Magandang araw po sa inyo, Manong. Maaari po bang magtanong? Ano naman yun? Saan po banda rito ang barangay hall? Nakalimutan ko na kasi ang daan eh. Yun lang ba? Dediretsuhin nyo lamang ang daan nito. Tapos, may malaking puno na mangga kayong makikita. Lumiko kayo sa bandang kaliwa at dumiretso lang hanggang marating ninyo ang barangay hall. Salamat ho, Manong. Pasensya na kayo at naabala pa namin ang paglalako ninyo. Walang anuman. Ubus na rin naman ang paninda ko kaya pauwi na ako. Napahawak si Carmen sa kanyang kwintas at napasapo sa kanyang dibdib. Nakaramdam siya ng kaba. Muli siyang napalingon sa matandang lalaki na kanilang nakasalubong. Nay, masama po bang pakiramdam nyo? Wala anak. Siguro nanibago lang ako sa lugar na to. Tingin ko nga po, Nay. Maging sa suot ng tsinelas Ano ba yan? Ayusin nyo nga pong pagsuot. Lumalabas na yung mga daliri niyo sa unahan Ano ba naman kasi tong sandalyas na ibinigay ng Tiang Dilay mo Ang hirap suotin. Bagay nga po sa inyo Kaso, hindi lang po kayo marunong gumamit. Patuloy na naglakad ang mag-ina. Ngunit hindi pa rin sila nakakaligtas sa mga mapanuring mga mata ng mga tao. Ito na ang barangay hall, anak. Diretsuhin lang natin to. Alam ko na kung saan ang bahay ng tiyahin mo. Nakakatakot naman mga tao rito. Parang mangangain kung makatingin Tingnan mo yung isang ali parang lunguwa na yung mga mata sa kakatitig sa atin. Hayaan mo na sila.
Tulad din natin, naninibago rin sila sa mga taong nakikita nila. Oh, hayan na pala ang bahay ng tiyang Dilay mo eh. Kulay berde at may mga paru-paro pang disenyo ang pintuan. Ang ganda rin po pala ng bahay ni Chang ha. Bahay daw to ng matandang amo niya dati. Dito raw nagpapalipas ng oras kapag nag-aaway sila ng mister niya. Kaso luma na. Tsaka hindi naman interesado ang mga anak nila sa maliit na bahay pahingahan na to. Kaya ibinigay niya sa tiyang mo. Ang swerte pa ng tiyang mo dahil isinama pa siya ng mga amo niya sa ibang bansa. Ang swerte rin po natin, Nay. Kasi po, dito tayo titira, hindi na sa bundok. Kahit na baryo pa rin dito, pero hindi tulad sa kabundukan na malayo talaga sa bayan. Dito, parang 2 sakay lang patungong palengke. Oh, buksan mo na ang pinto. Itong susi oh. 2 kwarto ang naroon na. Maalikabok dahil matagal-tagal na rin namang hindi ito napupuntahan na. Kaya't ganun na lamang ang pagnanais ni Dilaya na doon na tumira ang kanyang kapatid at pamangkena. Sa gayon ay hindi ito masira kaagad kung may nakatira at talilinis. Sayang din pala kapag hindi ito tinirahan, Nay. Sige na, ipasok mo na ang mga gamit natin para naman makapagsimula na tayong maglinis. Sige po. Tama lamang ang pagitan ng mga pamamahay sa baryo na kanilang pinuntahan na. Hindi katulad sa kabundukan na halos hindi na magkita-kita ang mga naninirahan doon. Hindi na rin ganun kahirap para kay Ansit kung sakaling siya'y mag-aaral. Hindi katulad sa bundok na mahigit 1.5 oras ang kanilang nilalakad. Tanging si Aling Carmen ang tumayong ama't ina ni Ansit. Buhat nang mamatay ang asawa nito. 10 taon nang nakakalipas. Dahil sa pagkamalang rebelde ng mga sundalo sa kabundukan. Nay, tignan niyo, may poso pa sa likod ng bahay. Grabe, Nay, ang galing. Hindi na ako mahihirapan sa pag-iigib ng tubig. Nagugutom ka na ba? Medyo po, pero tatapusin ko na lamang po ang pagwawalis at pagpupunas ng dingding. Ang dami po kasing alikabok eh. Dumungaw si Carmen sa bintana nang mapansin na may taong nakamasid sa kanila mula sa labas ng barangay hall. Nakapamewang pa ito at matalim na nakatingin sa kanilang kinaroroonan. Ilang sandali pa'y umalis din ito at pumasok sa barangay hall. Samantala, minasahe na lamang ni Kapitan Nestor ang kanyang sentido nang umupo sa kanyang silya. Halos umalingaw-ngaw ang boses ng nagwawalang babae sa loob ng barangay hall dahil nawawala raw ang kanyang anak. Ay nako, pangilang bata na ba itong nare-report na nawawala? Binuklat niya ang folder na nakalapag sa ibabaw ng mesa at nakitang 4 na bata na ang nawawala. 5 ang anak ng ginang. Bakit kasi hindi ninyo bantayan ang mga anak ninyo? Alam niyo naman naging talamak na ang pagkawala ng mga bata eh. Hindi lang dito sa ating baryo, kundi maging sa Karatig Bayan. Ilang sandali pa'y bumukas ang pintuan at iniluwano ng isang tanod at ang batang lalaki. Ganun na lamang ang paghahambalos ng payo ng Ali sa binatilyo dahil sa matinding pag-aalala sa anak. Oh, bakit halos patay mo na yung anak mo? Kani-kanay na lang halos magwala ka rito ah. O siya, umuwi na kayo para maibsa naman ang sakit ng ulo ko. Agad na humingi ng paumanhin ang Ali dahil sa abalang nagawa nito kay Kapitan Nestor. Napag-alaman nila na sumama lang ang anak sa barkada nito na walang paalam. Kinabukasan, nagising ang mag-ina sa malakas na boses na magtataho. Taho! Taho! Pampayakas ng katawan ng mga taong napag-iwanan! Taho! Taho kayo riyan, mga suki! Saglit na napatigil sa pagsigaw ang magtataho nang nilapitan siya ng mga bata. Sumilip si Ansit mula sa bintana ng kanyang silid. Napansin niyang nakapalibot ang mga bata sa matandang magtataho. Isa-isang iniaabot ang mga ito ang pambayad at masayang tinatanggap ang mga taho na kanilang binili. Abay, parang paborito ng mga tao ang taho ah. Ano kaya ang lasa niyan? Gusto mo bang kumain yan, anak? Pwede po ba, Nay? Hindi pa po kasi ako nakatikim niyan eh.
O heto, may barya pa ako. Sige na, bumili ka na ron. Dali-daling bumangon si Ansit at tinungo ang kinaroroonan na nag-uumpukang mga kabataan. Oh, iho, bibili ka rin ba? Meron pa ho ba? Meron pa naman. Mabuti na lang at may natira pa para sa'yo. Iniabot ng binatilyong 5 pisong barya sa matandang lalaki. Pagtanggap niya ng taho na naroon sa plastik na baso, ay tila hinalukay ang kanyang sikmura nang makita yun. Naaamoy pa niyang malansang amoy na nagbumula sa pagkaing yun. Halos maduwal siya nang lumapit yun sa kanyang ilong. Ganito ba talaga ang taho? Bakit parang malansa? Malansa? Eh, ikaw pa lang ang nalansahan sa tahong binibenta ko ah. Tingnan mo nga mga bata oh. Sarap na sarap. Naninibago ka lang yata, iho. Pasensya na ho, Manong. Nabitiwan ni Ansit ang baso na may lamang taho. Kaya't pinagtinginan siya ng mga batang naroon. Hindi niya makayanang kainin yun dahil hindi yun pangkaraniwan sa kanya. Katulad ng kanyang ina, marunong din siyang manggamot sa tradisyonal na pamamaraan. Marunong din siyang mangilati sa mga bagay at taong hindi normal sa paningin ng pangkaraniwang mga tao. Lumakad palayo si Ansit, bagamat muli siyang napalingon sa magtataho. Napansin niyang biglang bumawi ng tingin si Mang Totong nang magtama ang kanilang mga mata. Nararamdaman kong hindi siya normal na tao. Malansa ang amoy na lumalabas sa kanyang katawan. Katulad sa mga aswang na nakalaban ni Inay sa kabundukan. Hindi kaya aswang din siya? Napakunot noo si Carmen nang makitang tila malalim ang iniisip ng anak. Kaya't agad niya itong tinanong. Oh anak, akala ko bumili ka ng taho. Nasaan na? Nabitiwan ko po, Nay. Hindi ko po kasi gusto yung amoy. Nay, alam mo ba, parang may kakaiba akong nararamdaman sa magtataho na yun. Ano ba yun? Para po kasing ang bigat ng pakiramdam ko sa tuwing nagkakalapit kami. Tila katulad sa mga aswang na nakasalubong natin sa kabundukan. Hindi kaya aswang ang magtataho na yun? Hindi pwedeng basta-basta na lang tayo mamimintang, anak. Ramdam ko din ang lakas ng aura niya. Pero may mga tao talagang may taglay na ganun. Lalo na't maaari din na nagmula siya sa angkan ng mga manggagamot. Naramdaman ko rin yun nung nakasalubong natin siya nung nakaraang araw eh. Inungo na lamang ng binatilyo ang kusina at tinulungan ng ina sa pagluluto ng kanilang umagahan. Ilang sandali pa'y tumunog ang dipindot na cellphone ni Carmen. Anak, tumatawag siguro ang tiyang dilay mo. Pakisagot muna, isasalang ko lang tong gulay ha. Sige po, Inay. Labis ang tuwa na mag-ina nang tumawag si Dilay. Naninibago man sa bahay na kanilang tinitirhan at sa mga tao sa paligid, ay napadali naman ang kanilang pamumuhay. Bagamat takot sa kanila ang kanilang mga kapitbahay, dahil na rin sa makalumang estilo ng pananamit ni Carmen at kakaiba niyang itsura. Saglit na napahinto sa pagkain ng mag-ina nang may marinig na katok sa pintuan. Tumayo si Carmen at pinagbuksan ng taong kumakatok. Magandang umaga po, Manang. Magandang umaga sa iyo, Ginoo. Ano po bang may paglilingkod ko sa inyo? Maari ko po ba kayong makausap kahit 5 minuto lang? Pumasok muna kayo. Pagpasensyahan mo na at medyo magulo pa ang mga gamit namin dito sa loob eh. Kalilipat lang kasi namin ng anak ko rito. Ako nga pala si Nestor, ang kapitan dito sa barangay. Gusto ko lang po kayong makita ng malapitan at makilala na rin. May naririnig kasi akong mga usap-usapan sa aking nasasakupan tungkol sa inyo. Yaman din lamang na narito kayo sa lugar na pinamumunuan ko. Nararapat lang naman siguro na makilala ko rin kayo, di ba? Oo naman ho. Wala namang problema. Kamag-anak ho ba kayo ni Ginang Guzman na siyang nagmamay-ari ng rest house na ito? Hindi po, Kapitan. Bale, kapatid ako ng katulong nila. Pinatuloy lang kami rito ng kapatid ko dahil ibinigay na tong bahay sa kanya. Galing kami ng bundok ng anak ko.
Nakakapanibago nga eh. Pero masasanay naman kaming manirahan dito. Ganun ba? Nais ko lang linawin sa inyo na gusto ko lang na mapanatili ang ating baryo ng payapa. Ayokong may nanggugulo. Naiintindihan ko naman, Kapitan. Huwag po kayong mag-alala. Hindi naman kami manggugulo ng anak ko. Hindi nakatakas sa paningin ni Carmena ang pangingilatis ng kapitan sa kanyang itsura at buong pagkatao. Batid niyang masama ang tingin nito sa kanya, tulad ng mga taong naninirahan sa baryo. Inayos niya ang nakalugay niyang buhok na abot hanggang tuhod. Isinutri niya ang pulang sandalyas na naroon sa gilid ng upuan upang maging maayos ang kanyang itsura sa harapan ni Nestor. Gusto niyo bang magkape, Kapitan? Salamat na lamang, Manang. Naway maging malinaw po sa atin na gusto ko lamang po ng kapayapaan dito sa baryong sinasakupan ko. Agad na umalis ang kapitana. Ngunit halata sa kanyang mukha na hindi siya nasisiyan sa paninirahan na mag-ina sa lugar na yon. Alam mo, Nay, kulang na lang talaga sabihin ng kapitan na yun na umalis tayo rito eh. Kung makatingin parang itataboy po tayo. Akala niya hindi ko alam ang gusto niyang ipahiwatig Narinig ko kahapon ng mga babae habang naroon ako sa poso. Pinaghihinalaan nila tayong aswang dahil sa itsura ninyo. Kaya ganun na lamang po nila tayo tingnan at husgahan. Hayaan mo na sila, anak. Ang importante, hindi tayo nananakit sa kanila. Akala mo naman kung sino magaganda. Para nga sila itong mga mukhang aswang dahil sa mga tigyawat na namumuo sa kanilang mga mukha. Tinatapalan na ng pulbo para hindi halata. Oh, uminit na naman ang ulo mo. Sige na, iligpit mo na yung pinagkainan natin, busog na ako. Matapos maghugas ng pinagkainan ay lumabas ng bahay si Ansit. Iniiwasan siya ng mga bata. Gustuhin man niya makipagkaibigan sa mga ito, subalit ayaw sa kanya ng mga ito. Naririnig pa niya mga bulong-bulungan ng mga kabataan na parang aswang ang kanyang inang si Carmen. Sa di kalayuan, may naaninaw siyang batang babae na natumba kasama ang minamaneho nitong bisikleta. Dali-dali siyang tumakbo upang tulungan ang dalagita. Naku, may sugat ka! Halika sa bahay, gagamutin natin yung tuhod mo. Aray, ang sakit! Nawalan kasi ng balanse itong bisikleta na madaanan ko yung bato. Oh, dahan-dahan lang sa pagtayo Parang ngayon lang kita nakita Bago ka ba rito? Ay, oo. Mga ilang araw pa lang. Ako pala si Ansit. Ikaw, anong pangalan mo? Ako si Mingay. Sige Mingay, ipagamot na muna natin yung sugat mo kay nanay. Alam mo bang magaling yun sa panggagamot? Mukhang napilayan ka pa nga Ang sakit ng paa ko. Aray! Bubuhatin na lang kita Dito ka na sa likod ko. Mamaya na lang natin aayusin yung nakalas na kadena ng bisikleta. Salamat, Ansit Dali-daling tinungo ni na Ansit ang bahay. Habang karga niya sa likuran niya si Mingay, tulak-tulak naman niya ang bisikleta nito. Ano nangyari sa inyo, anak? Nay! Si Mingay po pala! May sugat pong tuhod niya Parang malalim po. Tsaka may pilay siya sa paa kaya't hirap po siya sa paglalakad. Sige. Ilapag mo muna siya sa silya para masimulan ko na siyang gamutin. Halos mapahiyaw ang dalagita sa sakit nang linisin ni Aling Carmen ang kanyang sugat. Medyo malalim ang sugat sa kanyang tuhod, kaya't nakaramdam siya ng hapde. Maging ang pilay niya sa paa ay minasahe ni Carmen at tinapalan ng halamang gamot. Ilang sandali pa'y nagulat sila nang bigla na lamang pumasok si Kapitan Nestor sa bahay ni na Carmen. Kanina pa kita hinahanap, nandito ka lang pala. Hala, uwi! Masakit pa ho ang paa ko. Hindi ko po magawang makahakbang ng maayos. Huwag mo nang dagdagan ang alalahanin ko, Mingay. Ilang beses ko nang sinabi sa'yo na huwag kang panaygala. Lalo na't mapanganib ang panahon ngayon. Hindi pa nga nare-resolve ang pagkawala ng mga bata. Tapos umiiral pa yung katigasan ng ulo mo. Namasa lang naman po ako
Tsaka ilang araw na akong nakakulong sa bahay. Nababagot na ho ako. Sige na, Iha. Sundin mo na lang ang sinasabi ng tatay mo. Huwag mong babasain niyang paa mo, ha? Para hindi lumala at mamaga. Matalim na tingin ang iginawa ni Kapitan Nestor sa mag-ina. Hinila nito ang anak palabas ng bahay. Dahan-dahan lang, Kapitan. Baka mapano pa yung bata. Hayaan niyo ako magdisiplina sa anak ko, Manang. Kaya matigas ang ulo nito dahil may mga taong nakikialam. Hindi na lamang umimik si Carmena. Tanging awa na lamang ang kanyang naramdaman para sa dalagita. Habang tinatanaw na paika-ika itong lumalakad, kasama ang amang humihila sa braso nito. Grabe naman kung ratuhin ni Mang Nestor ang kanyang anak. Kawawa naman siya, Nay. Kaya nga magpasalamat ka. Dahil kahit kailan hindi ka nakaranas ng pagmamaltrato. Hindi lahat ng bata maswerte sa magulang. At hindi rin lahat ng magulang maswerte sa anak. Pero palagi mong tandaan na maging magalang sa mga matatanda, ha, anak? Hindi ko yan nakakalimutan, Nay. Araw-araw niyo po kayong pinapaalala sa akin yan. Kaya nga kahit papano, maswerte ako sa'yo. Mas maswerte po ako dahil kayo po ang naging nanay ko. Maganda, mabait, maalalahanin, at higit sa lahat, mapagmahal. Ayan ka na naman Binubola mo na naman ako. Halika nga, payakap nga. Nag-alala si Ansit sa kalagayan ni Mingay. Pabalik-balik sa kanyang isipan ang galit na mukha ng kapitana habang binubuliyawan nito ang anak. Nang makarating na ang mag-ama sa kanilang bahay, halos bugbugin niya ito dahil sa labis na galit. Ano ba sumagi sa isip mo pumunta ka sa bahay ng mag-inang yon? Hindi mo pa sila lubusang kilala. Ano ba ang ginagawa mo ron? Hindi ko na talaga alam ang gagawin ko sa yung bata ka. Ang tigas-tigas ng ulo mo. Ilang linggo na po ninyo akong kinukulong dito sa bahay. Tsaka ano po ba ang masama kung makipagkilala ako sa bagong lipat dito sa atin? Parang ang babait naman nila. Tinulungan pa nga ako ni Ansit Alam mo ba na pinaghihinalaan silang aswang ng mga kapitbahay natin? Nakita mo naman siguro ang itsura ng babaeng yon, di ba? Paano kung may gawin siyang masama sa'yo? May liligtas mo ba ang sarili mo? Pa, hindi po siya masama. Sa katunayan nga po, ginamot niya ang sugat ko. Basta, ayokong pumunta ka ulit sa kanila at makipagmabutihan sa mag-inang yon. Naiintindihan mo ba ako, Mingay? Maluhaluhang pumasok ng silid ng dalagita at sinarado ang pintuan. Napayakap siya sa una at napatingin sa larawan ng kanyang ina. 3 taon na buhat ng ito'y pumanaw. Simula noon ay naging bugnutin at mabilis nang magalit ang kanyang ama. Mama, kahit hindi man sabihin ni Papa, ramdam kong sinisisi niya ako sa pagkamatay mo. Lahat ng galit ibinubunton niya sa akin. Ang laki-laki ng pinagbago niya simula nang mawala ka. Sana ako na lang po ang nabangga ng jeep. Kung hindi dahil sa katangahan ko, di sana buhay pa po kayo. Bahagyang napapikit si Mingay at dumaloy na mga luha mula sa kanyang mga mata. Nanumbalik sa kanyang alaala ang araw na nabangga ng jeep ang ina. Nahulog ang kanyang pitaka habang sakay siya ng tricycle. Kaya't bumaba siya upang kunin yun. Bagamat hindi siya napansin ng driver nang damputin niya ang pitaka, kaya tumakbo ang kanyang ina at malakas siyang itinulak. Napasubsob siya sa gilid ng kalsada habang ang inay tumilapon ng mabangga ng jeep. Patay na ito nang dalhin sa ospital. Lumabas ng bahay si Nestor upang bumalik sa barangay hall. Nakasalubong niya si Mang Totong. Bit-bit ang lalagyan ng paninda nitong taho. Oh, Kapitan, tila hindi maganda ang araw mo ngayon Ano bang balita sa mga nawawalang mga kabataan? Ay nako, wala pa rin Kaya kung may mga taong pinaghihinalaan kayong kumukuha o nambibiktima ng mga bata, sabihin nyo kaagad sa akin. Tsaka
pakisaway na rin ang mga batang mahilig gumala. Nakikita nyo naman siguro sila, lalo na't nalilibot nyo naman ang baryo. Marami-rami na rin akong napagsabihang mga bata. Ang titigas ng mga ulo, hindi na nakikinig sa mga matatanda. Ibang-iba na talaga ang henerasyon ngayon. Maiba ko, iho. May napansin akong mag-inang kalilipat lamang dito sa baryo. Parang kakaiba yung babae. Dumagdag pa yun sa mga alalahanin ko. Tila magiging problema ko nga sila. 1 linggo pa lang sila rito Pero parang kinatatakutan na sila ng mga tao. Kung ako sa'yo, huwag kang pakampante. Baka may tinatagong lihim ang mag-inang yan. Salamat sa paalala, Mang Totong. Sige po, pupunta na po ako sa barangay hall. Patango-tangong lumakad palayo ang matanda habang inilalako ang palindang taho. Muling pinilahan ng mga tao ang kanyang palinda at muling naubos yun ng maaga. Hinagabihan na. Umalingaw-ngaw malakas na sigaw ng babae nang may makitang may nakasampa sa kanilang bubungan. Naninaw niyang mapupula ang mga mata nito at mabalasig ang matang nakatanaw sa kanila habang sila'y natutulog. Naalimpungatan siya dahil sa mga kalabog, kaya't gano'n na lamang ang kanyang takot nang makita ang nilalang na naroon sa ibabaw ng kanilang bubungan. Kumaripas ito ng takbo patungong kasukalan at hindi na ito naabutan ng kanyang asawa. Humingi ito ng tulong sa mga kababaryo at tinungo ang bahay ng pinaghihinanaan nilang aswang. Uy, ano ba yan? Bakit parang may bumabato sa bahay? Nakakaistorbo naman ng tulog Ano ba nangyayari? Parang may kaguluhan sa labas. Binabato nga po ang bahay natin! Dumito ka lang ha, at huwag kang lalabas. Baka tamaan ka ng binabato nila. Sumilip si Ansit sa bintana at naninaw niya ang mga taong papalapit sa kanilang bahay. Nangunguna ang mag-asawa na galit na galit. Ilang sandali pa'y napansin niya si Kapitana na nooy nakasuot pa ng pantulog. Nay, galit na galit po yung mga tao. Ano na ang gagawin natin? Bakit naman sila magagalit? Wala naman tayong ginagawang masama sa kanila. Ako na ang haharap sa kanila. Huwag na, Nay. Mamaya saktan ka pa nila Hindi sila titigil hanggat hindi ko sila hinaharap. Natigil ang pambabato ng mga tao sa bahay ni Carmena nang awatin sila ni Kapitana. Sandali lang! Ano ba nangyayari? Nalaman ni Kapitan na may sumalaki na aswang sa bahay ng mag-asawa at pinaghihinalaan nila si Carmena. Narinig ng ginang ang malakas na paliwanag ng babae, kaya't agad siyang lumabas ng bahay. Mawalang galang na ho sa inyo. Ano ho ba ang kasalanan namin? Bakit binabato niyo ang bahay namin? Nagpapahinga na ho kami ng anak ko. Nasaan ho ba kayo kanina? Ang ibig ko sabihin, umalis ho ba kayo sa bahay niyo? Hindi. Magkasama kami ni Ansit dito sa bahay natutulog. Hindi ako aswang katulad sa sinasabi ninyo. Lumabas si Ansit upang ipagtanggol ang ina mula sa mga taong mapanghusga. Hindi ho aswang si Inay. Kung inaakala po ninyong aswang si Inay dahil sa mahabang buhok niya, nagkakamali ho kayo. Gugo lang pong inilalagay niya, kaya humaba at lumambot ng ganyan. Tsaka, ipinanganak si Inay na kirat ang isa niyang mata, pero hindi naman nakakatakot ang mukha niya. Makinis pa nga ang kanyang kutis kesa sa inyo na nagsasabi na aswang siya. Shh! Ang bunganga mo, Ansit. Aling Dina, naaktuhan mo bang si Manang Carmen ang nakasampa sa bubungan ninyo? Napailing ang babae at sinabing mabalasik ang mapupulang mga mata nito at kulubot ang balat. Hay nako, Ale! Ayon dun sa nakita nyo, mapupula mga mata at kulubot ang balat. Si Nanay, kirat! Tsaka makinis ang kutis niya Nakikita nyo ba? Siguraduhin mo naman kasi bago ka mamintang. Mas ikaw pa nga itong mapagkakamalang aswang dahil sa butas-butas mong pisngi Ansit, tumahimik ka na. Sila na Sumusobra na kasi sila Siniko ni Carmen ang anak dahil kung ano-ano na ang kumakawalang mga salita sa bibig nito. Bagamat alanganin din ng babae,
kung si Carmen nga ang napagawing aswang sa kanilang bahay. Pinakiusapan sila ni Kapitan na bumalik na lamang sa kanilang tahanan. Kasama ang mga tanod ay naghiwa-hiwalay sina Kapitan at ang mga kalalakihan upang hanapin sa paligid ang aswang na sinasabi ng babae. Bagamat hindi pa rin naaalis sa isipan ng mga tao na paghinalaan si Carmen. Lingid sa kanilang kaalaman na may mga matang nakamasid sa kanila na nagkukubli sa mga talahib. Napangisi ito ng nakakaloko habang nakikita silang nagkakagulo. Kumaripas ito ng takbo hanggang nilisan ito ang baryo. Mas payapa pa pong buhay natin sa bundok, Nay. Ang kalaban lang natin doon ay mga ligaw na aswang at mga itim na elemento kapag nagpapagamot ang mga kanayon natin. Samantalang dito, mga taong walang ginawa kundi ang manghusga. Madali nga ang buhay, pero hindi ka naman nakakatakas sa pang-uusig nila. Gusto mo bang bumalik na lang sa bundok, anak? Naiisip ko nga rin po yun, pero mahihirapan ako kung sakaling mag-aaral na ho ako. Sobrang layo ng paaralan kumpara rito. Alam mo, anak, nararamdaman kong kailangan ng mga tao ang tulong natin. Lalo na't naririnig ko na marami na raw mga bata ang nawawala. Sigurado ako may aswang talaga na napapagawi sa lugar na to. Magaling lang siya magtago ng malakas niyang enerhiya. Pero mahuhuli ko din siya. Magtitiis na lang po muna ako rito, Nay. Para sa pangarap kong makapagtapos ng pag-aaral. Naawa rin po kasi ako kay Mingay. Parang kailangan din po niya ng karamay. Kitang-kita ko sa kanyang mga matang lungkot. Tulad ko wala rin po siya gaanong kaibigan. Oh, sige na. Matulog ka na. May gagawin pa ako. Ano pa ba ang gagawin ninyo? Tsaka saan po kayo pupunta? Papakiramdaman ko lang ang paligid. Para malaman ko kung sino ang aswang na umaaligid sa baryong to. Lalabas kayo sa ganyang ayos? Mamaya batuhin na naman tayo Baka pagkamalan po kayong aswang na naman na umaaligid sa dilim. Itali nyo kasi yung buhok nyo, Nay. Bakit kasi hindi po kayo magpagupit Tuloy, napagkakamalan po kayong aswang dahil ang haba-haba at ang kapal pa po ng buhok ninyo hanggang tuhod. Malakas kasi ang bisa ng panggagamot ko kapag mahaba ang buhok ko. Naalala ko noon, nang gupitan ng tiyang mo ang buhok ko, nagkasakit ako ng malubha. Ayon kay ama, ako raw ang nagmana kay ina sa pagiging manggagamot. Lahat ng angkan nila mahaba talaga ang buhok. Yung lola mo nga nung mamatay sayad na sa lupa ang buhok niya. Ibig pong sabihin, pahahabain pa po yung buhok ninyo? Naku, talo mo po si Rapunzel niyan, Nay. Kaso nga lang, aswang hihila dyan, hindi prinsipe. Sa ibang araw ko na nga pakikiramdaman ng aswang na yon. Pagpahinga na nga tayo. Ang dami mong kalokohang naiisip Kinabukasan, humahangos ang isang tanod at mapapansin ang takot sa mukha nito. Halos garalgal niyang ibinalita na may 2 bata na natagpuan sa talahiban na wala ng ulo at halos masimot na ang laman. Nadagdagan na naman ang nawawala at patay na natatagpuan sa baryo. Simula nang mapadpad ang mag-ina rito sa ating lugar, sunod-sunod na kamalasan na nangyayari. Sina Manang Carmen at Ansit po bang tinutukoy ninyo, Papa? Sino pa ba? Kaya ikaw, huwag kang lumabas dito sa bahay at pumunta sa kanila. Mamaya pupuntahan ko sila upang tignan ang bahay ng mag-inang yon. Kahit hindi po sila naninirahan dito, may nawawala namang mga bata na, di ba? Baka sindikato ang kumidlap sa mga bata. Sindikato ka riyan? Ayun, may 2 bangkay na naman ang natagpuan sa talahiban. Isarado mo ang pintuan at pupuntahan ko ang mga bangkay. Ay nako, problema na naman. Maraming tao ang nag-uumpukan kaya't nakiusyoso na rin si Ansit. Walang pagkakakilanlan ng mga bata dahil wala na itong mga ulo at simot na ang laman. Sigurado si Kapitan na hindi taga-baryo ang mga bata, kundi doon lamang itinapon.
Pinagbigay alam na rin nila sa mga kapulisan ang tungkol sa mga bangkay na natagpuan. Nakatayo lamang si Ansit malapit sa saradong bahay. Napalingon siya sa bintana nang bumukas yun. Bahagya siyang napangiti nang masilayan ang maamong mukha ni Mingay. Ansit! Nariyan ka pala! Oh, kumusta ka na? Ang pilay mo. Okay lang ako. Kayo? Huwag mo na kaming alalahanin. Basta mag-iingat ka ha. Huwag ka nang gumala mag-isa para hindi ka pagalitan ng tatay mo. Tsaka delikado rin dahil may aswang na gumagala. Oo nga Kaso, narinig kong pinaghihinalaan na kayo ang aswang. Sus! Sa itsura kong ito, mukha ba akong aswang? Siguro negro, mapagkamalan pa. Puro ka talaga kalokohan. Yan, bagay sa'yo ang nakangiti. Bago ko pa makakalimutan pala, inayos ko na pala ang bisikleta mo Naroon sa likod ng bahay, ihahatid ko mamaya. Sige, salamat Ansit. Mamaya wala naman na dito si Papa Siguradong abala na naman yan sa barangay. Kapag may pagkakataon, lalabas ako rito sa bahay. Nababagot na kasi ako May paparating. Isasarado ko na muna ang bintana. Baka makita pa tayo. Napansin ng binatido si Mang Totong na nakatayo ilang hakbang lamang ang layo sa kanya. Tila hindi man lamang makitaan ang pag-aalala sa pangyayari. Bagamat nagbagong reaksyon ng kanyang muka nang mapadaan si Kapitan Nestor sa kanyang tabi. Oh, Kapitan, ano ba nangyari? May natagpo ang 2 bangkay na mga bata. Hindi na talaga ito makatarungan, Mang Totong. Ay, naging sunod-sunod na ang pagkamatay at pagkawala ng mga bata. Napaka-agresibo naman ang gumawa niyan. Malakas na talaga ang kutob ko na ang babaeng bagong salta dito sa barangay ang may kagagawan yan. Bumalik si Ansit sa kanilang bahay. Ngunit napansin niyang nagsitakbuhan ng mga tao sa daan kung saan siya paroon. Naririnig niya ang galit na mga tinig ng mga ito, kaya't bilisan niya ang takbo. Naabutan niyang nag-aayos ng mga gamit ng ina patungong bayan. O anak, saan ka ba nagpunta? Kailangan na nating umalis ng maaga para makahanap ng bakanting pwesto sa palengke. Sabik na kasi ang tiyang dilay mo makapagsimula na tayo ng bigasan Nay! May mga taong paparating! Ano na naman ba nangyayari? Narinig ko may natagpo ang bangkay ng 2 bata sa talahiban at aswang daw po ang may kagagawan nun. Hindi pa man tapos si Anset sa pagpapaliwanag sa ina, ay kinuyog na sila ng mga tao. Maging si Kapitan Nestor ay namumula na ang muka nang pumasok sa bahay ng mag-ina. Magandang umaga sa'yo, Kapitan. May problema na naman ba? May natagpo ang 2 bangkay ng bata. Sunod-sunod ang pagkawala at patayan ng mga bata buhat nang tumuntong kayo sa baryong ito. Tapatin mo nga ako, Manang Carmen. Ikaw ba ang may kagagawan nito? Abay, maghinay-hinay ka sa pananalita mo, Kapitan. Hindi porket hindi ako kaaya-aya sa paningin mo Pagsasalitaan mo ako ng ganyan. Marahil hindi ako maayos manamit katulad ninyo. Pero hindi halang ang kaluluwa ko para makagawa ng ganyang bagay. Kahit alugugin mo man ang bahay, wala kayong makikitang parte ng tao rito. Mawalang galang na ho, Kapitan. Hindi po kami aswang. Sa katunayan po, kami ang pumupuksa sa aswang. Nararamdaman kong isa siya sa mga taong naging malapit sa baryong ito. Ginagamit lamang niya ang pagkakataon na makapambiktima upang kami ang ituturo ninyo. Siguruhin lang nyo na hindi kayo ang sanhi ng patayan dito. Dahil kung mapapatunayan ko kung sino nang gugulo rito sa baryo, hindi ako magdadalawang isip na pumaslang ng kriminal. Nakakasiguro ho kaming hindi kami ang nanggugulo. Tumingin ka sa mga tao. Ramdam kong isa sa kanila ang may kagagawan ng pagpatay. Isa siyang manlilinlang na aswang. Marunong lang siya magtago ng kanyang enerhiya. Kaya't hindi siya basta-basta mapagkakamalang aswang. Pero ramdam ko ang presensya niya sa mga nag-uumpukang tao. Gagawa ako ng paraan para patunayan sa'yo na hindi ako ang aswang na sinasabi mo.
Kami ang kusang aalis sa baryong to. Kung mapapatunayan mo ako talaga ang aswang. Manggagamot ho si inay, hindi aswang! Siguruhin mo lang, dahil kayang-kaya ka naming patayin kung mapapatunayan kung isa ka sa sakit ng ulo dito sa baryo. Umalis si Kapitan sa bahay ng mag-ina. Maging ang mga taong gustong saktan si Aling Carmen. Maraming masasakit na salita ang narinig ng mag-ina. Bagamat hindi sila maaaring paalisin ng mga tao dahil wala pa namang matibay na ebidensya na sila talaga ang may kagagawa ng krimen. Tanging kutob at paghihinala ang nangingibabaw sa isipan ng mga tao. Sa di kalayuan, nagtama ang paningin ni na Carmen at Mang Totong. Matalim na nakatitig sa ginang ang matandang lalaki. Ilang sandali bumawi ito ng tingin at lumakad palayo. Alam mo anak, ramdam ko na kung sino ang nag-aasik ng lagim dito sa baryo. Marahil ito ang nakikita niyang pagkakataon para makapambiktima. Tayo ang tinuturo ng mga tao na siya mismo ang may kagagawan. Nay, may sugat po ang noon niyo. Binato kasi ko kanina ng isang babae. Nakailag nga ako, nabunggo naman ako sa pinto. Hindi magawang sunugin ng mga tao ang bahay na tinitirhan ng mag-ina. Dahil pagmamayari yun ni Ginang Guzman. Ang ibang lupain ng palayan at kinatitirikan ng kanilang mga bahay ay pagmamayari pa ng ginang na siyang amo ng kapatid ni Carmen. Nay, sa mga kwentong naririnig ko, kapag napagkakamalang aswang, sinusunog agad ang bahay. Pero bakit parang takot ang mga tao na gawin sa atin yon at gusto lang tayong paalisin? Huwag mo nang gustuhin na sunugin nila ang bahay dahil lang sa maling hinala nila sa atin. Tsaka hindi sa atin to, no? Pinatira lang tayo ng tiyahin mo. Malilintikan sila pag ginawa nila ang bagay na yon dahil malawak ang lupain ng mga Guzman sa baryong to. Pag ginawa nila yun, siguradong mapapalaya sila at mawawalan sila ng kabuhayan. Kaya naman pala. Pero Nay, kailangan nating mahuli kung sino talaga ang aswang sumasalaki sa baryong ito. Lalo na at nasasaktan ka na nila. Tumungaw si Ansit sa bintana. Napansin niyang naroon sa labas si Mingay na nakasombrero. Psst! Ansit! Nasaan ang bisikleta ko? Oh, bakit lumabas ka pa ng bahay niyo? Mamaya pagalitan ka na naman ng tatay mong mainitin ng ulo. Ay nakakabagot na kasi Ron. Gusto ko lang din naman mamasyal. Tsaka gusto kong makatulong sa paghahanap ng aswang na yan. Alam kong hindi kayo yon. Pumasok ng bahay ni Ansit si Mingay na nakadamit panlalaki. Hindi na rin nakatuloy si Carmen sa pagpunta sa bayan dahil maaari siyang abangan ng mga tao sa daan at muling batuhin. Sa susunod na araw na lang ako luluwas ng bayan. Mainit na naman kasi ang mga mata ng tao sa akin eh. Sinabihan ko na po si Papa na hindi po kayo ang aswang, pero ayaw po niya maniwala. Mas mabuti pang umuwi ka na lang sa bahay ninyo, Iha. Mamaya mapagalitan ka na naman. Kahit naman po wala akong ginagawang masama, palagi naman po yung galit eh. Hindi ko na nga po nakakasabay yun sa pagkain dahil palagi na lang abala sa trabaho niya sa barangay. Wala nang ang oras si Papa sa akin eh. Tapos magagalit kapag makikita akong lumalabas ng bahay. Halika Ansit, mamasyal na lang tayo. Pumunta tayo sa lugar kung saan ako palaging namimitas ng mga bulaklak sa tabing ilog. Ilalagay ko lang sa altar sa harap ng litrato ni Mama. Oh, sige ba? Naku, kayo talagang mga bata oh. Kung saan pinagbabawalan, dun pa talaga lalabas. Minsan lang naman po Manang Carmen eh. Babalik din po kami pagkatapos ako mamitas ng mga bulaklak. O sige, basta huwag kayong magtagal ha. Lumabas ng bahay ang dalawa. Sakay ng bisikleta ay pumunta sila sa ilog kung saan palagi nagmumuni-muni ang dalagita. Si Mingay ang nagmamaneho samantalang nakatayo sa likod ng bisikleta si Ansit. Tinahak nila ang lubak-lubak na daan patungo sa ilog at kung saan nakapaligid ang mga mayayabong na bulaklak. Kahit papano'y nanumbalik ang kasiyahan ng dalagita nang muling may kasama siyang nagtampisaw sa ilog.
Simula kasi nang mamatay ang kanyang ina, pakiramdam niya'y nag-iisa na lamang siya at walang gaanong kaibigan. Halika, Ansit. Tulungan mo ako sa pamimitas ng mga bulaklak. Oh, tumutubo lang kasi ang mga sunflower dito at santan. Wala bang may nagmamay-ari ng mga bulaklak na yan? Wala. Kaya kahit sino pwedeng manguha. Kaso, wala naman yatang interesado sa mga bulaklak na to. Ako lang siguro. Mamasyal pa tayo dun sa burol. Alam mo bang marami pang magagandang pasyalan dito? Sa lugar na pinanggalingan ninyo, meron din ba? Oo naman. May mga talon doon. Kagaya sa ilog na yan, malinis din ang tubig. Talaga ba? Hoy, gusto ko rin makapunta sa talon. Mingay, di ba ang magtataho yun? Bakit nakakarating siya rito wala namang pamamahay? Ay, oo nga. Si Mang Totong nga yun Kapag pumupunta ka rito, madalas mo ba siyang nakikitang napapadaan dito? Hindi. Tsaka isa pa, wala nang pamamahay roon. Kasukalan na papuntang gubat. Ano kayang gagawin niya roon? Sundan kaya natin siya, Ansit? Hindi, wag na. Bumalik na lang tayo sa bahay. Mamaya nahanap ka na ng papa mo Hahanapin tapos pagagalitan lang naman. Tsaka, kung sa bahay naman ako, hindi naman niya ako pinapansin Mas marami pa siyang oras sa paghahanap sa mga batang nawawala kaysa sa akin. Natanaw nila si Mang Totong na pumasok sa kasukalan. Laking pagtataka nila kung anong ginagawa roon ng matanda. Gayong wala na mga pamamahay doon. Hindi sila nakita dito dahil sa mga mayayabong na mga tanim na nakapalibot sa ilog. Sakay ng bisikleta ay tinungo nila ang kasukalan. Hindi nila namalayan na palubog na ang araw. Kung bumalik na lang kaya tayo, Mingay. Hindi ako natatakot dahil sa masukal at madilim na rito. Ang kaso nga lang, mas takot ako para sa kaligtasan mo Huwag mo kong alalahanin. Ansit, alam mo ba? Simula nang dumayo yung si Mang Totong sa baryo para maglako, hindi ko na talaga siya nagustuhan. Ewan ko ba kung bakit ayaw ko sa kanya, lalo na kung makatingin. Kaya nga, hindi ako kumakain ng tinda niyang taho Naaamoy mo ba yun, Mingay? Ang baho. Tsaka parang ang daming langaw rito. Isinanda ng dalagita ang bisikleta sa puno at nag-umpisa na silang maglakad. Napatakip na rin sila ng ilong dahil sa nakakasulasok na amoy na kanilang nalalanghap. Nasisiguro kung hindi pa nakakarating si na Papa rito. Liblib na kasi ang lugar na to. Tsaka hindi nasakop ng barangay na kanyang pinamumunuan. Oo nga, ang layo na nito sa atin Hindi na natin namalayan na napadpad na tayo rito sa kasusunod sa matandang magtataho na yun. Mingay, magtago muna tayo. May paparating Napalingon si Mang Totong sa puno kung saan nakarinig siya ng kaluskos. Nang makitang wala namang tao, ay agad niyang inilapag ang mga sisidlan ng kanyang taho at tinungo ang sikretong yungib. Tinatabunan ng mayayabong na baging at mga halaman ng malaking bato. Walang mag-aakalang may lagusan doon. Ano kayang ginagawa ng matanda sa lugar na to? Ang baho na parang nabubulok na laman. Tutuklasin natin kung ano ba talaga ang lugar na to. Tila may matinding lihim si Mang Totong Ano ba yan? Ang dami namang langaw. Muli silang napaupo nang matanaw na lumabas si Mang Totong mula sa lihim na lagusan. Palinga-linga pa ang matandang lalaki sa paligid bago lumakad palayo. Dahan-dahang lumakad ang dalawa habang napatakip ng ilong. Naunang maglakad si Ansit at hinawi ang mga baging na nakaharang sa bukana ng lagusan. Madilim ang loob nun. Ang dilim-dilim dito, Mingay, pero sobrang baho na amoy. Teka, may maliit akong flashlight rito. Ginagamit ko to tuwing nagbabasa ako ng pocketbook sa dilim. Ay, teka, nasan bang pocketbook ko? Narito lang kanina sa bulsa ko Naku, baka nahulog sa daan.
Hindi ko pa naman natapos na basahin yun. Ano na bang nakikita mo riyan? Naminog ang mga mata ng binatilyo nang maaninaw ang mga nakahilerang bungo. Nahulog pa ang isang bungo na may bahid pa ng dugo at inuuod. Kaya't lumikhayo ng ingay sa yungib. May sariwa ring laman ang naroon. Kailangan nating makaalis rito. Hindi pang karaniwang tao magtataho. Isa nga siyang aswang. Ano? Kailangan nating ipaalam kina Papa na tuklasan natin na siya ang may pakana ng pagkawala at pagkamatay ng mga kabataan. Dali-dali nilang tinungo kung saan nila iniwan ang bisikleta. Ilang padyak pa lamang ginawa ni Minggaya ay napansin niyang may humarang na tao sa kanilang daraanan. Ansit, may tao! Anong ginagawa niyo rito, mga bata? Dumidilim na. Baka gusto niyong ihatid ko na kayo sa inyong bahay. Hindi na ho. Sige po, mauna na ho kami. Muling pumadyak sa pedal si Minggaya, ngunit sinipa ng matandang lalaki ang bisikleta. Kaya't natumba sila ni Ansit. Hindi maalis ang takot sa mukha ng dalagita nang lumapit si Mang Totong sa kanila. Nakangisi pa ito at lumalabas ang nangingitim nitong mga ngipin. Tumayo kaming gay, kailangan na natin umakalis dito. Walang aalis. Hindi na kayo makakauwi pa. Samahan niyo na lamang ako, mga bata. May pagkain akong inihanda sa bahay. Hindi na! Ikaw na lang ako kumain nun! Dali-dalig inakay ni Ansit ang kaibigan upang makalayo sa matandang lalaki. Subalit hinila ni Mang Totong ang paa ni Minggaya, kaya't gano'n na lamang ang palahaw ng dalagita. Dahil naglalaway ng tumatawa si Mang Totong. Hindi kayo makakauwi. Bumalik kayo rito. Bitiwan mo si Minggay! Alam ko ikaw ang aswang na pumapatay sa baryo na to. Isa kang traidor! Kahit anong gawin ninyo, itutulad ko lang kayo sa mga batang pinaslang ko. Akala niyo ba hindi ko nakita na pumasok kayo sa yungib? Nakita niyo ba ang mga ulo nila? Para malaman ninyo na ang kanilang mga utak ay hinahalo ko sa tokwa sa aking paninda. Kaya nga sarap na sarap ang mga tao, di ba? Nakakadiri ka! Hindi nga ako nagkakamali na isa kang aswang! Aray! Bitiwan mo ako, Mang Totong! Dahil sa mahigpit na pagkakahawak ni Mang Totong sa paa ni Minggaya ay nasugatan ng dalagita. Binuhat ni Ansit ang bisikleta at inihagis yun sa matandang magtataho. Kaya't nabitiwan nito ang dalagita. Aray! Hoy! Mga bata! Bumalik kayo rito! Bilis, Minggay! Tumayo ka! Tumakbo ang dalawa upang takasan ang matandang lalaki. Nasugatan nito sa noo nang tamaan ng bisikleta ang kanyang ulo. Bumangon ito at pasinghot-singhot na tumatakbo habang hinahanap sina Ansit at Minggaya. Sige, maglaro tayo ng tagu-taguan. Akong taya, ngunit kung mahuhuli ko kayo, ay kayo naman ang siyang kawawa. Nanginginig ang katawan ni Minggaya habang magkahawak kamay silang tumatakbo ni Ansit. Nadadapa pa siya dahil tuluyan ng nilamon ng dilim ang paligid. Kailangan natin gumawa ng paraan upang makatakas sa kanya. Tsak kung maabutan niya tayo, magiging sangkap sa taho ang mga utak natin. Hindi ko hahayaan na mahuhuli niya tayo. Sisiguraduhin kong malalaman ng mga taga-baryo ang itinatago niya sikreto. Matindi na ang pag-aalala ni Carmen kina Ansit at Minggaya. Pinagtitinginan na siya ng mga tao dahil kung saan-saan na siya napapadpada. Hindi naman niya magawang magtanong dahil nilalayuan siya ng mga ito. Nasaan na kaya ang mga batang yun? Kanina pa sila nagpaalam Dumidilim na hindi pa rin sila umuwi. Ano na kaya nangyari sa kanila? Sinindihan ni Carmen gamit ang posporo ang dahon na kanyang dala.
May namuong kulay itim na lumitaw sa dahon na hugis ng isang tao. Patid niyang sa oras na yun ay naghahasik na ng nagimang aswang na kanyang nararamdaman na umaaligid malapit sa baryo. Nanganganib ang buhay ni na Ansit. Kailangan ko silang makita. Bitbit ang kanyang baga ay hinanap niya sa kasukalan ng anak. Bagamat wala siyang nakitang bakas kung saan pumunta ang dalawa. Ilang sandali napansin niya si Kapitan Nestor kasama ang 3 tanod at galit siya nitong hinarap. Nawawala ang anak ko, Manang Carmen. Saan mo dinala ang anak ko? Alam ko, pero hindi ako may kagagawa ng pagkawala niya. Magmamang-maangang ka pa? Ilabas mo ang anak ko! Dahil kung hindi, mapipilitan ako saktan ka! Wala nang iba pang pinupuntahan ng aking anak kundi sa bahay niyo. Hindi ko siya nahahanap sa ating mga taga-baryo. Kaya ilabas niyo si Mingay! Maghunos dili ka, Kapitan. Hindi ito ang tamang panahon na sisihin mo ako sa pagkawala ni Mingay. Pati si Ansit nawawala rin. Ano? Ibig sabihin, ang anak mo ang kumuha sa anak ko? Hindi yan ang ibig kong sabihin. Nagpaalam siya kanina sa akin. Nagpupumilit kasi si Mingay na samahan siya sa pamimitas ng mga bulaklak sa tabing ilog. Ang sabi nila babalik din sila agad. Pero nag-aalala na rin ako dahil madilim na wala pa rin sila. Kapag may nangyaring masama sa anak ko, tatamaan talaga kayo sa akin. Eh bakit akong sisisihin mo? Alam mo ba kung bakit nagkaganon ang anak mo, ha? Dahil yun sa'yo. Hindi na niya nararamdaman ang pagmamahal mo. Wala ka ng oras sa kanya na dapat sana'y damayan mo siya. Pakiramdam niya nag-iisa na lang siya sa buhay. Nararamdaman kong nasa panganib sila. Kaya imbis na magbagayan tayo, magtulungan na lang tayo sa paghahanap sa kanila. Nagngingit-ngit sa galit si Kapitana. Ngunit wala siyang magawa kundi hanapin na lamang ang anak kasama ang mga tanod. Nakayapak na lumakad si Carmen upang pakiramdaman ang paligid. Naghiwa-hiwalay sila sa paghahanap kina Mingay at Ansit hanggang sa mapadpad siya sa ilog. Natagpuan niya ang pocketbook na pagmamayari ni Mingay. Animoy ginagabayan ang kanyang mga paa habang binabaybay ang daan kung saan dumaan ang dalawa. Naninaw niyang pumasok sa kasukalan sina Nestor. Bagamat hindi na siya sumama sa mga ito upang matutukan niya ang pagsasagawa ng orasyon. Kinuha niya ang mga tuyong dahon sa loob ng luma niyang baga at sinigaan yun. Nang matupok na ng apoy, ay isinaboy niya ang abo sa hangin. Sa paraang yun ay madali niyang matutuntun kung saan naroon ang kanyang mga hinahanap. Nagpakawala rin siya ng kapangyarihan upang malabanan ng masamang enerhiya na kanyang nararamdaman. Ano na naman ang ginagawa ng babaeng yun? Nakakapangilabot naman siya. Parang isa nga siyang aswang dahil sa mga ritual na ginagawa niya. Dali-dali niyang nilapitan si Carmen at pinatigil sa ginagawa nito. Ano bang ginagawa mo? Sa tingin mo, makakatulong yan upang mahanap natin ang aking anak? Bagamat patuloy na umuusal ng orasyon ng ginang at isinasaboy ang mga abo sa hangin, habang nakapikit ang mga mata nito na naglalakad sa kadiliman. Tumahimik ka! Hindi lang mga mata ang kailangan gamitin para mahanap natin sila. Makiramdam ka. Gamitin mo ang isip mo. At huwag basta-basta magpapanin lang sa anumang nakikita ng paningin mo. Anong nangyayari sa mga mata mo? Bakit parang nawala ang iyong mga balintataw? At puro puti na lamang yan. Hindi siya sinagot ni Carmen. Nagpatuloy lamang ito sa paglalakad na animoy walang naririnig. Hoy! Saan ka pupunta? Hintayin mo ako! Ang bilis-bilis mo maglakad eh! Patakbong hinabol ni Kapitan si Carmen. Subalit hindi niya magawang maabutan ito. Ilang sandali pa'y lumapit sa kanya mga kasamahang tanod at sinabing hindi pa rin nila nakikita si Mingay. Sundan natin ang babaeng yun. Natitiyak kung may alam siya kung nasaan ang aking anak. Napakahiwaga niya. Hindi ko lubos maisip kung aswang nga ba siya o kakampi.
Inihingal nilang tinungo ang kasukalan. May dala-dala silang flashlight at pinailaw yon sa madilim na daan. Samantala, tila paikot-ikot lamang ang dalawa sa loob ng gubat. Kaya't naisipan nilang baliktarin ang kanilang suot na damit. Nililigaw tayo ng aswang na yon. May kakayahan silang gawin ang bagay na yon. Kaya siguro marami siyang nabibiktima. Sige na, baliktarin na natin ang ating mga damit. Ngunit bago pa managawa nilang dalawa yun, naririnig nila ang humahangos na animoy malahayop na atungal. Itinutok ni Mingay ang maliit na flashlight sa kanilang harapan. Laking gulat niya nang tumambad sa kanyang paningin ang mabalasik at aglalaway na mukha ni Mang Totong. May hawak itong matalas na itak at palakol. Pangisin itong hinatawang dalawa, bagamat nakailag sina Mingay at Ansit at tumama lamang ang patalim sa hangin. Mingay! Takbo! Ansit, nasan ka? Hindi kita makita. Paika-ikang tumatakbo si Mingay na hindi alam kung saan paroroon. Hindi niya napansin ang malaking sanga ng kahoy na nakaharang sa kanyang daraanan, kung kaya't tumama ang kanyang noo roon at nawalan siya ng malay. Matindi ang pag-aalala ng binatilyo sa kaibigan nang hindi na niya naririnig ang tinig nito. Mingay! Nasaan ka na? Ano na nangyayari sa'yo? Mingay! Oh, wari ko'y nahulog na sa bangin ng kaibigan mo, bata. Pero huwag kang mag-alala. Magkakasama rin kayo mamaya. Hindi maglalaon, malalaman din ng mga taong lihim mo. Itinuring ka kaibigan ni Kapitan, ngunit ikaw rin palang sanhi ng kanyang sakit ng ulo. Ginamit mo pa kaming inay upang pabanguhin ang pangalan mo. Hayop ka! Kahit anong sabihin mo, bata, wala ka nang magagawa dahil madadagdag lang ang bungo mo sa koleksyon ko. Hindi ako katulad ninyong mag-ina na basta-basta na lamang sumasalakay ng hindi nag-iisip. Sumasalakay? Ikaw lang ang gumagawa nun. Hindi naman kami aswang katulad mo. Hindi nga ba? Bakit hindi mo tanungin ang iyong ina? Hindi ka lang basta traidor sa baryo, kundi aswang ka rin na tsismoso. Gawa-gawa ng kwento upang manatiling maganda ang iyong imahe. Ngunit sa likod ng iyong kunwaring pag-alala ay bulok na pagkatao at masamang budhi. Akala mo kung sino kayong malinis. Naaamoy kong lansa ng pagkatao ninyo, mga animal! Naapakan ni Ansit ang bisikleta. Natisod siya sa gulong, kaya't bumagsak siya sa lupa. Palapit ng palapit ang aswang na si Mang Totong. Malakas nitong hinataw sa binatilyo ang hawak nitong itak. Ngunit mabilis na sinangga ni Ansit yun gamit ang bisikleta. Nakalas ang kadena, kaya't inilagay niya yun sa kanyang bulsa. Pinabibilib mo ko sa kakisiga mo, pero hindi yan sapat upang matalo ako ng patpating kagaya mo. Kahit maliit, nakakapuwing din. Tanda mo yan, tanda! Muling ibinato ni Ansit ang bisikleta sa matandang aswang, bagamat nailaga niya yun. Patakbong sinugod siyang muli ng aswang. Ngunit malakas na palahaw ang pinakawalan ng aswang nang hampasin niya ang mukha nito gamit ang kadena. Sige, lumapit ka! Hindi talaga mapapakinabangan yung mukha mo. Madadagdagan lang ang kapangitan mo, tanda! Inuubos mo talaga ang pasensya ko, ha? Isa kang ang anak ng manggagamot na nagmula rin sa angkan ng mga kaaway naming aswang. Malakas ka, bata! Ilang beses kong sasabihin sa'yo na hindi ako aswang. Isa pang beses sa tawagin mo ako niyan, hihilahin ko ang dila mo. Kawawa ka naman. Kinamumuhian mo ang katulad kong aswang? Ngunit inilihim ng iyong ina ang tunay niyang pagkatao sa'yo. Hindi ka ba nagtataka kung bakit ganun na lamang ang kanyang itsura? Ibang-iba sa normal na mga tao. Hindi kami aswang, lalong-lalo na si nanay. Oh, totoo? Hindi lamang niya magawang sabihin sa'yo. Dahil katulad ko rin siya. Maging ikaw sa takdang panahon. Hindi totoo yan! Hindi kami katulad mo.
Hindi kumakain ng tao at pumapas lang si inay. Muling hinataw ng aswang ng patalim ang binatilyo. Tinamaan ang braso nito, kaya't nabitiwan niya ang kadena na hawak niya. Kinapa ni Ansit sa lupa ang kadena, ngunit hindi niya ito mahagilap. Malakas na napasigaw si Ansit nang hablutin ng aswang ang kanyang buhok, dahilan na siya'y napatingala. Inambahan siya ng aswang upang ginitan siya nito ng leeg. Ngunit malakas na tinadyakan ni Carmen ang aswang na gustong pumatay sa kanyang anak. Bitiwan mo ang anak ko! Wala kang karapatang pumatay! Ang aswang na manggagamot na bumaba ng bundok. Ayan ang iyong ina, bata. Bakit hindi mo siya tanungin tungkol sa tunay ninyong pagkatao? Huwag mo lasunin ang isipan ng anak ko! Ang mga katulad mo ang siyang nagpalaganap ng maling impormasyon sa mga tao. Hindi kami katulad ninyo. Nahalang ang kaluluwa at sinasamba ang demonyo. Hindi kami katulad ninyo na hayok sa laman at dugo ng tao. Pero dahil sa pinapakalat ninyong aswang kaming mga manggagamot, tinutugis kami ng mga tao na kayo naman ang may kagagawan. Kinuha ni Carmen ang pinatuyong makabuhay na halaman sa kanyang baga at hinambalos ang aswang na kanyang kalaban. Maliksi itong umilaga. Bagamat mababanaag sa mukha nito ang pangangati at hindi mapakali. Papatayin ko kayong mag-ina, katulad ng ginawa ko sa mga kalahi ninyo. Di gawin mo. Dahil kapag nahuli kita, yang patalim na hawak mo ang gagamitin ko para luray-lurayin ang katawan mo. Nay, si Mingay, nakita niyo ho ba siya? Hindi ko siya nakita, anak. Kailangan kong hanapin si Mingay. Paano na kaya siya? Lumundag sa harapan ni Carmen ang matandang aswang at hinataw siya nito ng palakol at itak. Bagamat maliksing nakakailag si Carmen sa bawat pagsugod ng magtatahong aswang, nahagip ng patalim ang ilang hibla ng buhok nito, kaya't naputol yun. Ngunit hindi siya nagpatinag at pinulupot sa leeg ng matandang aswang ang pinatuyong makabuhay na halaman. Hindi ko hahayaang na mabuhay ka pa. Dahil sa bawat inosenteng buhay ng kabataang pinapatay mo, may mga pangarap na nawawasak. Kaya ikaw ang dapat mamatay! Hindi ako papayag na basta-basta mo na lang akong mapapatay. Pahihirapan din kita. Paulit-ulit na siniko na matandang aswang si Carmen, kaya't dumistansya ito sa kanya. Nagkaroon ito ng pagkakataon na hatawin ng babae gamit ang palakol nito. Subalit laking gulat ng aswang nang may pumigil sa kamay niya. Bitawan mo yan! Walang hiya ka. Ikaw palang nagpapalaganap ng lagim dito sa baryo? Nasaan ang anak ko? Saan mo siya dinala? Wala akong alam. Ang babaeng yan nasa larin, hindi ako. Hindi ko alam kung nasaan ang anak mo. Magmamaang-maangang ka pang hayop ka. Kitang-kita ko ang pinaggagawa mo. Nasaan ang anak ko? Hindi ko nga alam. Bitawan mo ako. Nay, ayos lang po ba kayo? Ikaw, may sugat ka. Dapris lang po ito. Kailangan natin mahanap si Mingay, Nay. Baka po napano na siya. Inilipit ng kapitan ang braso ng matandang aswang, kaya't nabitiwan ito ang palakol na hawak ng kanang kamay. Ngunit muling hinato ng aswang si Kapitan Nestor ng itak, hawak ng kaliwa nitong kamay. Bago pa man lumapat ang patalim sa katawan ng Ginoo, ay malakas na pinukpok ni Carmen ang ulo ng aswang nang nadampot nitong bato. Tila asong ulol na kumaripas ito ng takbo, habang sapo ang dumurugo nitong ulo. Hindi ka talaga titigil sa pananakit mo, ah! Pagbabayaran mo lahat ng mga kasalanan mo! Babalikan ko kayo. Sinusumpa ko yan. Kapitan, may sugat po kayo sa kamay. Huwag niyo na akong alalahanan. Mababaw lang ito. Nasaan si Mingay? Hahanapin ko po siya. Nagkahiwalay kami nang habulin kami ni Mang Totong na aswang pala. Nagtago sa mayayabong na damuhan ng matandang aswang.
Kinuha niya ang langis sa kanyang bulsa at pinahira ng dumurugo niyang mga sugat. Mga walang hiya, nagtulong-tulong pa ang mga hangal. Akala niyo ba basta-basta na lang ako magpapahuli? Pues, sisiguruhin kong takot ang mananaig sa inyo. Hindi ko kayo papatahimikin. Naalimpungatan si Mingaya at napahawak sa sugatan niyang noo. Aray, ang sakit ng ulo ko. Ansit, nasan ka? Mita, nandito lang pala ang anak ng walang yang Nestor na yon. Pues, hinding-hindi mo na makikita ang anak mo kailanman. Dahan-dahang tumayo si Mingaya upang hanapin ang kaibigan. May naaninaw siyang tao na papalapit sa kanya. Ansit, ikaw ba yan? Kailangan na nating makauwi. Kapag siniswerte ka nga naman, no? Iniwan ka na ng kaibigan mo. Maging ang ama mo, pinabayaan ka niya. Kawawang bata. Mang Tutong! Aswang! Oh, bakit gulat na gulat ka? Halika, sumama ka sa akin. Dahil iniwan ka na ng mga kaibigan mo. Wala silang malasakit sa iyo kagaya ng ama mo. Huwag ka lalapit! Bakit? Ano ang gagawin mo? Sasaksakin mo ko ng sangang yan? Alam mo, Iha, huwag ka nang manlaban pa para hindi ka na masaktan pa. Sa katunayan, naawa pa nga ako sa'yo eh. Madalas kita nakikita ng mag-isa sa bahay ninyo. Ramdam ko ang iyong lungkot. Kaya kung gusto mo nang sumunod sa iyong ina, pagbibigyan kita. Lumayo ka sa akin! Alis! Umalis ka! Ilang sandali naririnig ng dalagita ang sigaw ng kanyang ama kasama si Ansit. Nandilat ang mga mata ng aswang at dinagana ng dalagita. Pilit nitong hinilalapat ang matatalim nitong mga ngipin sa katawan ni Mingaya. Kaya't gano'n na lamang ang pagpipigil nito sa malakas na aswang. Tulong! Papa! Tulungan niyo ako! Papatayin kita! Ilang araw na rin akong hindi nakakalasap ng dugot laman. Huwag ka nang pumalag pa dahil hindi ka na nila maililigtas. Akala mo talaga hindi kita matutuntun na damuho ka? Lumayo ka kay Mingay! Manang Carmen! Tinadyakan ni Carmen ang aswang. Pagapang na lumayo ang dalagita at nangangatog ang kanyang katawan dahil sa labis na takot. Nakaramdam siya ng kirot sa kanyang balikat dahil bumaw ng matatalim na kuko doon ng matandang aswang. Wala ka talagang kadala-dala! Gusto mo talaga ng sakit ng katawan, ha? Bumalik ka na nga sa kabundukan, pakialamera! Bumaba nga kami ng bundok dahil sa mga walang iyang katulad mo. Maging dito ba naman, pipigilan mo pa ako? Ang mga katulad mo wala nang ginawa kundi ang mamerwisyo. Bakit hindi ka tumulad sa ibang mga aswang na namumuhay lamang sa gubat? At tanging mga hayop lamang ang kinakain. Hindi nakakapawi ang dugo ng mga hayop sa aking uhaw. Bakit hindi mo na lang ako hayaan? Mamuhay ka ayon sa pamamaraan mo. Hindi yung nangingialam ka ng buhay ng may buhay. Tumalo ng aswang at hinablot ang mahabang buhok ni Carmen. Pinulupot niya yun sa kanyang braso at paulit-ulit na hinihila. Inuntog-untog pa nito ang babae sa puno. Bagamat bumuelo ang manggagamot at sinipa ang puno, dahilan na nabuwal sila sa lupa. Nagkaroon ng pagkakataon si Carmen na makawala sa kalaban niyang aswang. Gamit ang sanga ng kahoy ay hinambalos niya ang matandang aswang. Ito ang nababagay sa'yo! Wala kang awa! Salot! Manang Carmen! Parang may hayop na papalapit!
Malakas na sigaw ni Mingay nang makita ang isang bayawak na nagbabaga ang mga mata. Napalingon si Carmen sa kinaroroonan ng dalaga at tumakbong tinungo ang kinaroroonan nito dahil malapit na ang bayawak. Patayin mo sila! Manang Carmen, anong klaseng hayop po yan? Alagang hayop yan ng aswang at nambibiktima rin ng mga tao. Hindi niyo ako basta-basta mapapatay! Halika na, Mingay. Kailangan mong lumayo rito. Babalikan ko ang mga demonyong yan. Nasa na ba sina Ansit at ang papa mo? Sa di kalayuan ay nadidinig nila ang sigaw ni Ansit at Nestor, maging ang tatlong tanod. Sinasalakay sila ng mga aswang na bayawak na mga alaga na matandang magtataho. Naninirahan sila sa loob ng gubat at sabik sa laman ng tao. Hindi ako ganun kabobo para pakawalan kayo. Wala na kayong kawala dahil maging kayo ay magiging hapunan ng mga alaga ko. Hindi rin ako tanga para hayaan ka lang sa kasamaan mo. Kahit magsanim puwersa pa kayo, hindi nyo makakayanan ng mga alaga ko. Sabik sila sa sariwang dugo ng tao. Nakakasindak ang mga itsura ng mga bayawak. Matatala sa mga ngipin at nagbabaga ang kanilang mga mata. Malakas na tinadyakan ni Carmen ang aswang na bayawak na gusto silang lapain. Nahagip ng matalas nitong ngipin ang paa ng babae. Bagamat hindi nito alintana ang kanyang sugat, nagngingit-ngit sa galit ang matandang aswang nang tumilapo ng bayawak. Akala ko ba malalakas ang mga alaga mo? Isang tadyak lang tumilapon na. Hindi lang yan naging isa. Malamang sa oras na ito'y nilapa na ang anak mo. Manang Carmen, may paparating na naman Nagbabaga ang kanilang mga mata sa dilim. Kunin mo ang mga tuyong dahon sa bag ko. Nandyan ang posporo at sindihan mo, Mingay. Opo. Sinunod ng dalagita ang utos ni Carmen. Sinindihan niya ang dahon ng insenso hanggang sa lumikhayo ng apoy. Nakatayo ang ginang sa harapan ng dalagita upang protektahan ito sa mga kalaban. Bahagyang napatras sa mga bayawak na akmang susugod sa kanila. Maging si Mang Totong ng aswang ay naging balisa. Gumawa ka ng apoy hanggang sa umusok. Tsaka mo ilagay ang mga dahon ng insenso at mga bato sa ibabaw ng siga. Sa paraang yan na hindi nila makakayanan ng amoy. Dahil isa yan sa pangontra sa mga aswang. Hoy, babae! Itigil mo yan! O bakit? Ayaw mo sa amoy ng insenso? Titigil lang kami kung titigil na ang kawalangyaan mo. Inutusan na matandang aswang ang kanyang mga alaga na sugurin sina Carmen at Mingay. Ngunit maraming usok na sumasama sa hangin galing sa siga na ginawa ng dalagita dahil sa mga tuyong dahon at malilit na sanga na kanyang tinipon. Ramdam ng ginang na umihina ang pwersa ng matandang aswang. Kinuha niya ang tansong patalim sa dala niyang baga at matuloy siyang tumakbo patungo sa kinaroroonan ng kalaban. Umarang pa ang mga bayawak. Ngunit inapakan lamang sila ni Carmen at ang iba'y sinipa-sipa nito. Walang iya ka talaga. Sa oras na ito, nasisiguro kong nilalapa na ng mga alaga ko ang anak mo. Hindi duwag ang anak ko katulad mo. Itong sa'yo. Aray! Ang dibdib ko! Bumaon ang tansong patalim sa dibdib ng aswang. Ngunit nahawi ng matalim niyang kuko ang pisngi ng ginang, kaya't nagtamo ito ng sugat. Bagamat nagawa pa niyang itulak si Carmen palayo sa kanya upang muling tumakas. Hinihingal na tumakbo ang matandang aswang. Susundan pa sana siya ng ginang, ngunit hindi niya magawang iwanan si Mingay dahil sa mga bayawak na nag-aabang ng pagkakataon na makalapit sa dalagita. Matsitsyempohan rin kita. Hindi sa lahat ng pagkakataon sa swertihin kang aswang ka.
Lintik na babaeng yun. Ibang-iba siya sa mga manggagamot na nakalabang ko. Isa siya sa pinakamalakas sa kanila. Saan angkan kaya siya nanggaling? Bakit hindi ko siya magawang talunin? Siguro'y kulang lamang ako sa sariwang dugo. Ilang araw ding hindi ako nakainom dahil sa mga taong naging aktibo sa pagbabantay. Kailangan ko munang makalayo sa ngayon. Mukhang malalim ang sugat ko. Habang tumatakbo'y naaaninaw ng matandang aswang na tumitila po ng mga alaga niyang bayawak. Isa-isang hinahambalos ng pinutol na kawayan ni Nestor at Ansit. Lintik! Maging ang mga bayawak na nooy agresibo ay nangihina na rin. Sigurado ako, gumagamit ng orasyon sa hangin ng babaeng yon. Mang Nestor, sa likod mo! Abay, antindi nyo rin ano? Pero ramdam kong nanghihina na kayo. Hindi ko sukat akalain ang dami pala ng mababangis na mga bayawak dito sa gubat. Mga alaga silang aswang. Hindi lang sila mga makapangyarihang mga bayawak. Sige, sugod lang mga bayawak. Hindi ko kayo susukuan. Maging ang mga kasama nilang mga tanod ay abala rin sa pagsugod sa mga bayawak sa kagubatan. Ngunit ang isa sa kasamahan ni na kapitan ay nakagat sa binti. Dahilan na lumabas ang laman nito. May naririnig akong tumatakbo. Baka si Mingay na yon. Doon banda! Puntahan po natin, Kapitan. Buisit! Napansin ako ng Nestor na yun at patungo na siya rito. Hindi niya ako pwedeng makita. Kailangan ko pang paghandaan ng muli kong pagharap sa kanila. Mingay, anak! Ikaw ba yan? Mingay! Mingay! Nasaan ka na? Narito kami! Tumatakbo palayo ang matandang aswang. Ngunit gayon din ang paghabol ni Nestor at Ansit sa kanya sa pag-aakalang ang dalagitan na yon na naliligaw. Dahil sa kanyang paglingon-lingon sa kanyang likuran, hindi niya namalayan ang ginang na naroon sa kanyang harapan kay siya'y napatras. Oh, saan ka pupunta? At parang nagmamadali ka yata. Umalis ka sa dinadaanan ko, bruha! Eh kung ayoko, anong gagawin mo? Sasamain ka talaga sa akin kung hindi ka alis. Hanggang sa pananakot ka lang naman eh. Maging ang mga alaga mo nangihina na rin. Ano ang ginawa mo sa kanila? Buisit kang babae ka! Itinulak niya si Carmen. Bagamat buong lakas ang hinablot ng babae sa braso at binalibag sa damuhan. Narinig niya na Nestor at Ansit ang malakas na atungan ng aswang. Kaya't nagpatuloy sila sa pagtakbo hanggang sa makalapit sa pinagbumulan ng nakakarinding tinig. Walang iya ka talagang babae ka. Hindi ko hahayaan na basta-basta mo na lang ako matatalo. Huwag puro satsat. Hindi ako titigil sa pagtugi sa mga demonyong katulad mo. Ang dapat sa'yo pinapala pa rin sa mga bayawak ng mga alaga mo. Bumango ng matandang aswang. Subalit paulit-ulit siyang tinadyakan ni Carmen, kaya't hindi niya magawang makatayo. Bagamat nagkaroon siya ng pagkakataon na mahablot ang mahabang buhok ng ginang at hinila ito upang mabuwal din ito sa lupa. Manang Carmen! Mingay, lumayo ka na rito. Naririnig ko na ang mga yabag ng ama mo. Diretsuhin mo lang ang daan na to. Hayaan mo na akong tumapos sa aswang na to. Pero Manang Carmen, hindi kita pwedeng iwanan. Sundin mo na lang ang sinasabi ko. Tumakbo ang dalagita na umiiyak. Napalingon pa siya sa kinaroroonan ng dalawang naglalaban. Ngunit sinunod na lamang niya ang utos ng ginang hanggang sa matanaw niya ang ama at si Ansit na tumatakbo patungo sa kanyang kinaroroonan. Papa! Ansit! Tulungan po natin si Manang Carmen! Nandoon sila ni Mang Totong! Naglalaban! Ansit, pakiusap. Ilayo mo na si Mingay dito. Mauna na kayong umalis kasama ang mga tanod na kasamahan natin. May sugat si Roger, kaya't kailangan din ninyong tulungan sila. Sige po. Mag-ingat po kayo. Si Danay, nakiusap. Tulungan niyo siya. Papa! Mag-iingat po kayo! Kayo rin, anak.
mahal kita. Mahigpit na niyakap ni Mingay ang ama bago nila ito iniwan. Tinungo nila ang kinaroroonan ni Mang Roger at mga kasamahan nitong tanod. Malaki ang sugat ito sa binti, kaya't inalalay na lamang ito ng dalawa niyang mga kasamahan. Pinaghahampas ni Ansit ng kawayan ng mga bayawak na kanilang nadadaanan. Samantala, ayaw bitiwan ng matandang aswang si Carmen at patuloy nitong hinihila ang mahabang buhok ng ginang. Ngunit palaban din si Carmen at mahigpit niyang sinasakal ang kalaban, dahilan na halos mapigtas na ang mga ugat nito sa leeg. Ginagalit mo talaga akong babae ka. Pwes, papatayin kita. Papatayin din kita! Narito ka lang palang hayop ka. Ang tagal kong hinanap ang pumapatay sa mga nasasakupan ko. Ikaw lang palang matanda ka. Ang babaeng ito ang patayin mo. Siyang dahilan kung bakit ako naging aswang. Niyanggaw niya ako. Hindi ka lang mamamatay tao. Napakasinungaling mo rin. Maniwala ka sa akin, Nestor. Ang babaeng itong dapat mong patayin dahil simula nang dumating siya sa baryo ay sunod-sunod na kamalasan nang nagaganap. Hindi ako may sala. Biktima lang ako ng demonyong babaeng ito. Tumahimik ka! Ang kapal na mukha mong isisi sa akin ang kasalanan mo. Ginamit mo lang ang pagiging mabuti ni Kapitan sa'yo. At pagdating namin sa baryo para malaya mong gawin ang kasamaan mo. Isa kang hangal. Kapitan, huwag ka maniwala sa matandang to. Hindi ako tanga para paniwalaan kita ngayon. Pinagkatiwalaan ka namin. Tapos tratay-duroy mo lang kami. Itong sayo! Malakas na hinambalos ni Kapitan Nestor ng kawayan ng likod ng matandang aswang. Kaya't muli na naman itong umatungal lang malakas. Kahit lumalaban may nararamdaman niyang humihina na ang kanyang katawan. Binitiwan niyang nagugulong buhok ni Carmen at itinulak ito upang makatakas. Subalit siya naman itong sinabunutan ng ginang at ginudgod ang mukha sa lupa. Akala mo talaga makakaalis ka pa, no? Hindi mo na matatakasan ang kawalangyaan mo. Bakit nagawa mo sa amin to? Tinuring ka namin kaibigan. Pero ikaw pa pala ito magpapahamak sa amin. Gusto mo pang patayin ang anak ko. Hindi na nag-iisip ang mga katulad niya. Dahil makasarili sila. Marami na ako nakasagupa na katulad niya. Mga kampo ng demonyo ang mga yan. Nagpupumiglas pa ang matandang aswang. Pilit siyang kumakawala mula sa pagpipigil ni Carmen sa kanya. Hinubad ng ginang ang suot nitong kwintas na kulay berde. Ang mutya ng bato. Inilapat niya sa noo ng aswang na si Totong at halos umalingaw-ngaw ang malakas na palahaw nito sa gubat. Nandidilat pa ang malaki niyang mga mata. Manang Carmen, anong itim na usok ang lumalabas sa kanyang bunganga? Kapangyarihang itim na bumabalot sa katawan niya at pinapakawalan niya sa hangin. Sa tanang buhay ko, ngayon lang ako nakakita ng ganyang klaseng nilalang, Manang Carmen. Ang kanyang balat, wari naging balat ng bayawak. Mga aswang sila na abwak. Marunong silang magpapalit-palit ng anyo na kawangis ng bayawak. Ang mga bayawak na nakalaban natin, nagkukunwari lang ba silang hayop? Hindi. Totoong mga bayawak sila. Pero ang isang to ang kanilang tagapangalaga. Tigil mo yan! Hindi ako titigil hanggat nariyan pa sa iyong katawan ang kapangyarihang itim. Alam kong magagawa mo mapagaling ang iyong sarili kung iiwang kitang nabubuhay. Nagbabagang bilugang mata ni Mang Totong at unti-unting natutuyo ang kanyang katawan. Pinitiwan siya ni Carmen at tila lantang gulay, bagamat nagagawa pa nitong kumilos. Kailangan nating wakasan ang buhay niya, Kapitan. Sapagkat kaya niya maging malakas muli at makapambiktima pa ng mga kabataan. Nanunumbalik ang kanyang itsura bilang tao, pero hinang-hina na siya. Mapanlin lang sila, Kapitan. Ginagamit nila ang emosyon ng pangkaraniwang tao para kaawaan.
pagkatiwalaan at mahalin. Subalit likas sa mga katulad niya ang pagiging traidor. Kahit pinakitaan mo man ng kabutihan, isa na sa naging biktima ng katulad niya ang aking ina. Kaya't hindi ako nadadala sa pagpapaawa ng mga katulad niya. Nestor, patawarin mo ako. Bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon upang mabuhay. Pangako, magbabago na ako. Hindi sapat ang paghingi mo ng tawad bilang kabayaran sa mga buhay na pinatay mo. Gayong alam ko naman na hindi taus-puso ang paghingi mo ng paumanhin. Ang nooy nagmamakaawang mukha'y muling naging mabalasik. Pilit na bumangon ang matandang aswang upang sugurin si Carmen. Ngunit hinampas ni Nestor ang ulo ng matandang aswang gamit ang kawayan. Maging ang kapitan ay susugurin ang aswang. Ngunit muli niyang inambahan ito ng matulis na kawayan at sinaksak ito sa dibdib. Tumagos yun sa likod ng aswang na si Mang Totong. Magbabayan! Hindi na naituloy ng matanda ang kanyang sasabihin. Bumulagta sa lupa habang nakatusok ang kawayan sa kanyang katawan. Nasisiguro kung tuluyan na siya mamamatay. Kailangan natin puntahan ng mga bata, Manang. Sandali! Sisindihan ko lang itong dahon ng insenso. Nang sa gayon hindi na muling bumalik ang kapangyarihang itim sa katawan niya. Habang pasinok-sinok, may lumabas sa bibig ni Mang Totong. Isang batong itim. Kinuha yun ni Carmen at sinunog. Ano ba ang batong yan, Manang Carmen? Batong mutya ng aswang. Ito ang nagbibigay sa kanila ng lakas at kapangyarihan. Kailangan ko tong sunugin para wala nang makakita nito. Binasag ng ginang ang batong mutya ng aswang. Bago niya yun sinunog. Mulat ang mga mata ni Mang Totong nang nawala ng buhay. Ilang sandali pa'y narinig nila ang boses ni Ansit at Mingay. Maging ng mga tanod na kasama ng dalawa. Tingnan mo, Ansit. Ang mga mata ng mga bayawak hindi na namumula. Tsaka, nagsitakbuhan sila upang magtago sa kasukalan. Parang mga tutang takot na takot. Natalo na ni Inay ang aswang. Maging ang batong mutya na pagmamay-ari nito ay kanya ng sinira. Batong mutya? Ano yun? Yun ang bato na pagmamay-ari ng aswang. Nagbibigay sa kanila ng lakas. Mas malakas sa mga batong mutya kaysa sa mga nayanggaw lamang. Kaya nga, nahirapan din si Inay kay Mang Totong dahil maalam siyang magtago ng kanyang kapangyarihan. Kung hindi pa natin siya nasundan, siguro magpahanggang ngayon, patuloy pa siya sa pambibiktima at panloloko sa mga tao. Sana naman maging payapa ng baryo para hindi na maging bugnutin si Papa. Oh, ayun na pala sila Papa! Patakbong sinalubong ng dalagita ang kanyang ama. Mahigpit niya itong niyakap at mangiyak-ngiyak pa. Mabuti at ligtas po kayo. Sorry po dahil umalis ako nang hindi nagpapaalam. Patawarin mo ko, anak. Muntik ka na mapahamak dahil sa akin. Pangako, babawi ako sa lahat ng pagkukulang ko sa'yo. Naging abala ako sa trabaho. Hindi ko namalayan na nawawalan na ako ng oras sa'yo. Si Mang Totong lang pala ang nagpapasakit sa ulo ko. Kaharap ko na hindi ko pa alam. Nasaan na ho ba siya? Nandun. Ililibing pa namin. Tinapos na ni Manang Carmen ang buhay niya. Nasaan na ba si Roger? Malaki na tamo niyang sugat. Andun ho sila sa pudo. Hinihintay nila tayo. Hindi po kami umalis dahil hinihintay po namin kayo. Kinabukasan, umugong ang balita tungkol sa aswang na naghahasik ng lagim sa barangay. Ginamot ni Carmen sina Mingay at ang tanod na si Roger. Naging malinaw sa lahat ng mga taga-baryo na hindi sina Manang Carmen at Ansit ang aswang, kundi si Mang Totong na magtataho. Inilibing ang bangkay ni Mang Totong sa gubat, kasamang napatay na alaga nitong mga bayawak. Simula noon ay naging payapa ang baryo na pinamumunuan ni Kapitan Nestor. Hindi sila makapaniwala
Nang magtataho, ay siya palang mabalasik na aswang. Wakas.